Par mid. Par mid, sabi ko mid. Ay, nandiyan na pala kayo. Wait lang, ayusin ko lang camera. Naging biktima ka na rin ba ng phishing? Ako personally hindi pa. Pero maraming tao around the internet ang patuloy pa rin naloloko at nakukuhaan ng personal information dahil sa phishing na ito. Pero, ano nga ba ang phishing? Phishing ay isang social engineering attack kung saan ma-access at pwedeng manakaw ng hacker ang personal data sa loob ng iyong computer or account by only sending you a message. Most commonly sa social media na may trusted link or interested chismis daw. Pero after mo maklik ito, ay pwede ka nang maging vulnerable sa attack na pwedeng gawin ng hacker sa iyo. Ito si Justin, isang teenager from Pasig City na sobrang hilig mag-computer kahit hindi naman siya nagbabayad ng kuryente nila. Ako narrator dito. Daya. Si Justin ay magiging target ng phishing in 3, 2, 1. Gagi. Teka, sikat na ata ako sa TikTok ah. Hala, ba't kailangan pa mag-login? Hakata ito eh. Di yan par, ako bahala sa'yo, promise. Okay, sabi mo eh. Meanwhile, a few inches later. Kuya, ano tong link na sinend mo? Ha? Wala naman ako sinisan sa'yo. Meron tignan mo. Sabi mo pa nga, ikaw ba tong nandito? Yun na. Uy, Gagi, di ko malagin yung Facebook ko. Gagi, bakit nangyari? Uy, narrator, sabi mo i-click ko. Uy, narrator, paano to? Narito na ang balita mula sa GMA Integrated News. Isang lalaki ang nahak ang social media account ang kinulong matapos sakalin ang virtual narrator ng kwento. See, di lang ma-access ng hacker ang iyong social media account, but they also gain your surname sa pagkalat ng kanilang skin. At ikaw pa ang masisisi. Anyways, to avoid those types of scams, dapat natin tandaan na kahit ba interesting ang message, if hindi ito galing sa isang trusted na tao, or kung galing man ito sa isang trusted na tao, hindi dapat tayo basta-basta nag-click. And ito ang mga bagay na kailangan natin tandaan. Mindful, hindi porket sinendan ka ng link, dapat click ka na lang ng click. Make observation. At kung kilala mo yung nag-send ng link, magtanong ka sa kanya and observe the way she reply or he replies. Kasi baka malay mo, hack account na pala yun. Kung di ka sure, huwag mo lang pansinin. At kung hack account talaga, i-report mo na lang. At yun ang mga bagay na kailangan natin tandaan. MMK. So paano pag hindi kinlik ni Justin yung link na sinend ko? Si Justin ay magiging target ng phishing in 3, 2, 1. Uy, Gagi. Teka, sikat na ata ako sa TikTok ah. Hala, ba't kailangan pa mag-login? Hakata ito eh. Di yan par, ako bahala sa'yo, promise. Ayoko. Mamaya hacker yan eh. Alam mo ba yung phishing? Ganito kasi Excel na yan. Mag-send ng link, tapos pag linik mo yung link, ma-hack ka eh. Papanood ka sa TikTok yan. Tsaka alam ko rin yun. Oo na, tama ka na. Kasi wala akong nabiktima kasi nga Oo na, tama ka na. Ako narrator dito ba eh. try lang eh. Di na, doon ka na sure. Damot mo, sana bigyan ka na si mom. Uy, joke lang. At yun na nga ang reason kung bakit hindi ka dapat basta-basta nag-click ng mga link na sinesend sa'yo. Don't click unknown links. Ako po si Marjorie Borlongan. Ako po si Justin Coyoca. Hi, I'm Juan Michael Marano.
And I'm Felipe D. Mendoza. And I'm Just Nibram Ramos. And I'm Carl Joseph A. Flores, and ito ang presentation namin sa elective.